Sa ating buhay pamilya at kapiling ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, hindi pa nawawala yung iringan, tampuhan, at madalas bangayan, kaklash yung mga personalities. How would you respond when you were not treated well? Yung ginawan kang mali, pinaratangan, pinagbintangan, at you felt abused. How do you respond? Sa ating lesson ngayong hapon, at talakayin po natin ang pagpapatawad. Isang napakahirap gawin na hinihiling sa atin ng Diyos. Pero mahirap man, pero hindi imposible. Gandang araw sa inyo lahat. Ito po yung likod, Fred de Guzman ng Squad 244, ang life coach ng ating kapulisan dito sa Santa Maria, Bulacan. We're glad to have everyone, you and the others who are joining us. Please comment and let us hear from you. At kasama natin mga kapatid natin, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong Pilipinas at sa labas ng ating bayan. May God help us to experience forgiveness. And may we learn to forgive. Sa Colossians 3:13, the Bible says, bearing one another, and if one has complained against another, forgiving each other as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. So, paano natin mararanasan yung kapatawaran? By sincere repentance. Tunay, bukal na paghingi ng tawad. Then we will be forgiven. Binigyan natin sa Diyos ang ating buhay, humingi tayo ng tawad, sincerely, then God forgive us. Nagkasala tayo sa isang tao, buong puso tayo humingi ng tawad, and they forgiven us. To forgive means to stop feeling angry toward someone for an offense or mistake. Merong dalawang problema ang idinudulot ng kawalang pagpapatawad. We are being damaged psychologically, emotionally, spiritually, and it causes guilt and bitterness. So, tayong mga tao na ayaw magpatawad, matigas ang kalooban, and we thought umabuso siya sa atin, we are damaging ourselves with guilt and bitterness. Guilt imprisons us. Bitterness poisons us. So yung guilt is a result of something we did wrong. We felt guilty dahil meron tayong hindi ginawang tama o may ginawa tayong mali. Okay? And the bitterness comes bilang ating reaksyon sa mga nagtraidor sa atin, gumawa ng mali sa atin. So, forgiveness is the answer for both. Guilt and bitterness will be solved by forgiveness. Ang Diyos ay pinatawad tayo, tayo may tawad, pinalaya tayo sa prison of guilt. Yung pagpapatawad natin sa ating kapwa sets us free from the prison of bitterness. Isang tao napalaya natin, and the other one who was freed is us. Ang tanong ay bakit tayo ba dapat magpatawad? Una, God requires it. Iniuutos sa atin ng Diyos yan. Ephesians 4:31. Lahat ng kapaitan, kagalitan, pagkakaalit, kadaldalan, panglilibak ay maalis sa inyo.
pati lahat ng masasamang akala, at magbagandang loob kayo sa isa't isa. Mahabagin na magpatawaran kayo sa isa't isa. Gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. So God requires it that we should learn how to forgive. Second, God did it. He has done it sa atin mismo. Pinatawad niya tayo. So, tayo na talagang malaking kasalanan sa Diyos ay nakaranas ng kapatawaran, lalo tayong dapat magpatawad sa nagkasala sa atin. Sabi ng Bible, binayaran niya ating kasalanan. He paid your sin and my sin. Kaya tinuruan niya tayo na mag-pray. Forgive us our debt as we forgive our debtors. So, to forgive means to wipe out a debt. When you forgive, you are wiping out a debt. Inaalis mo yung utang. Nagkasala sa isang tao, pinatawad mo siya. Nagkasala tayo, pinatawad tayo ng Diyos. Nagkasala tayo sa langit, sa Panginoon, pinatawad niya tayo. Sin is what we owe Him, and God forgave us. Utang na hindi natin kayang bayaran. And yet He forgave us. So, dahil sa habag ng Diyos sa atin, ang ginawa niya, tayo pinatawad. Now, there are no free pardons actually. Walang libreng pagpapatawad. For example, if I owe someone 1,000 pesos at hindi ko mabayaran yon, naawa siya sa akin, and then sabi niya, sige, pinatatawad na kita. Ako nawalan ng pagkakautang, gumaan aking pakiramdam, but somebody paid it. Somebody was charged. At yung nagpatawad sa akin. Siya nagpasa nun. So there's no free pardon actually. So when someone forgave me, it cost me nothing. Wala na akong babayaran. But it cost the other person yung utang ko. So tanda natin, to forgive costs something. So forgive also means to bear the burden. Papasanin yung sala ng isa. Kaya ang ginawa ng Diyos, gayon. So pag may napatawad sa utang, may nagpasan ng utang na yun. So nang pinatawad tayo ng Diyos, Ephesians 1:7, na sa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa kayamanan ng Kanyang biyaya. So through His blood, He paid the debt I owe Him. He paid it Himself. Yung utang natin sa Diyos, siya na nagbayad. And our debt was canceled. Binaliwala na. Kinalimutan na. And it cost Him something. It cost God His life, His blood. Sa tatlong factor, ang gusto kong iwan sa atin, sa ating pag-aaral, regarding forgiveness. One, always remember, sa pagpapatawad, there is the grace factor. Grace, biyaya. Ephesians 4:32. At magbagandang loob kayo sa isa't isa, mahabagin na magpatawaran kayo sa isa't isa. Gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. So God has willingly, God has lovingly, freely forgiven us when we sin, at biyaya yun ng Diyos na tayo ay nakaranas sa kapatawaran. It's the mercy that was shown to us. So I must show mercy to others. So when you come to God and ask Him forgiveness, and ask Him to save you, to cleanse you, forgive you, He did. Tulad ng ginawa sa atin. And we were forgiven. We were placed into the family of God. Wala nang anumang hatol. Romans 8:1, Romans 5:1. Pero di doon nagtatapos. Hindi doon lang naganap o natatapos. So we must then learn to practice forgiving others. So when we receive mercy, all of us should show mercy. Tinuturuan tayo ng Diyos na forgive us our sins
as we forgive those who sin against us. So matutunan natin kung paano tayo nakaranas sa kapatawaran, matutunan tayo magpatawad. So if you do not forgive, you are making a dam of God's mercy. Ibig sabihin, iniipon nyo yung dapat dumadaloy na biyaya. Learn to forgive. If you don't, pinipigilan nyo ang biyaya ng Diyos. Not only the grace factor, secondly, the guilt factor. Matthew 6:15. Kung di nyo ipatawad sa tao ang kanilang kasalanan, di rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong kasalanan. So if you do not intend to forgive yung kapwa nyo na nagkasala sa inyo, if you do not have any intention to forgive those who abuse you, stop praying, forgive us as we forgive others. Di ba? Pwede natin sabihin, well, I will forgive them, but I will never have any more to do with them. Hindi ho. So, patawarin ko sila, hindi ko kakalimutan. When we forgive, we should learn to forget. So, nice ba natin ganun din ang sabihin ng Diyos? Patatawarin kita, pero hindi ko kakalimutan kasalanan mo. Mga kapatid, God has forgiven us, and He has forgotten yung ating pagkakasala. So, forgiving and being forgiven, magkasama yan. The person who refuses to forgive, yung ayaw magpatawad, it destroys the bridge over which he must travel. So, pag ayaw nating buksan yung pintuan ng pagpapatawad, isinasara natin yon, you are opening another door, the door of hatred. But when we, again, if we do not forgive, we are burning the bridge na babalikan natin, dadaanan natin. So, the only person, talagang, kung merong persona na hindi require magpatawad, siya lang na Diyos na hindi nangangailangan ng kapatawaran. But tayong mga tao, we need to forgive, we need to learn to forgive and be forgiven. Wika ng tao, sobrang ginawa niya sa akin. Sobrang kasamaan ng ginawa niya sa akin. Yes, alam ng Diyos po yun. Sinira niya ang pangalan ko. Nilapastangan niya aking reputasyon. Alam din po ng Diyos yun. Pero mas sinira din natin lalo ang reputasyon ng Diyos. And yet, when we asked forgiveness, He forgave us. So, how do we forgive such those who are indebted to us? Ito po ang sabi ng kabuuan ng salita ng Diyos. Lord, they owe me not something. Lord, ito po yung ginawa niya sa akin. Ibinibigay ko na siyang kamay. And as if, when you sincerely try to give Him the debt other owe you, parang inabot ng Diyos ang kanyang mga kamay, kinukuha yung utang ng iba sa iyo, and you would find His nail-pierced hand, may tama ng dugo, ng pako, kinuha niya yun, telling us, tama ginagawa mo, dahil ginawa ko sa iyan, now do it to others. So kinukuha ng Diyos yan sa iyo, at pag kinuha ng Diyos yan sa iyo, yung binibigay mong pagkakautang nila, siya sabi, Lord, ikaw na bahala dito, let God take care of it. Inuulit-ulit man, since binigay mo na sa Diyos yan, bahala ang Diyos gumanti para sa iyo. God will handle it. It's now yours, Lord, hindi na po sa akin. So, you can choose, Lord, kung ano gusto mong gawin dyan. It's not mine. Kayo na po maningil. Ito yung utang nila sa akin, Lord. Nagkasala sila sa akin. Help me to forgive them. Ibinibigay ko sa iyo, Panginoong Diyos, kayo na po maningil. Of course, hindi ko sinasabi, pag pinatawad, hindi sila mananagot sa batas. No. Andun yung batas na nakaabang magparusa sa nagkasala. Pero sasabi ko lang, forgiveness is you are getting away anger and bitterness sa iyong puso. Then sisirain niya ang iyong pagkatao. So the debt is gone. Wala ni utang. Ibinigay mo na sa Diyos.
So it's no longer in your hands. Nasa kamay na ng Diyos. Sa kamay ng Diyos na duguan, sugatan, dahil sa ating kasalanan. So hindi mo na dala-dala. You no longer carry it. And God's nature is, nasa atin na forgive. So, kung may nagkasala sa atin, may nakaatraso sa atin, and you try to hold back forgiveness, you are again damaging your own selves. Ipagpasa Diyos natin. Listen, James 2:13, Santiago 2:13, sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Hindi ka nagpakita ng awa, habag. Ang kamay din ng hukuman ng Diyos ay wala rin ipapakitang gayon sa iyo. So, Matthew 5:7, blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. So, yung biyayang pinatawad niya tayo, at araw-araw pinatatawad niya tayo sa ating pagkakamali, pagkakasala, should be also given to others. Sikapin po natin. It's hard. Again, but it's not impossible. So, pakatlo, the grief factor, the grief. Hebrews 12:15, napakaingatan na baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Diyos. Baka kayo bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y maawa ang marami. So you and others, you and those who are around you, ay talagang apektado pag tayo ay nagpatuloy sa pagkakaroon ng unforgiving spirit. And it will do a personal harm sa ating mga pagiging tao. And it's not simply what your forgiveness does to someone else. What forgiveness will do to you, sa atin mismo. So if we continue to withhold forgiveness, actually as if we are committing an emotional suicide, nadadamage tayo. So you are feeling yourself, pag hindi ka nagpatawad, you are feeling yourself with bitterness, asido na sumisira sa iyong pagkatao. Pwede mo bigay sa Panginoong Diyos and tell Him, Lord, kayo na po maningil. Sa saltang kanto nakapapangit po yung ayaw magpatawad. Kahit anong ganda na itsura nyo, nakapapangit. Doon sa ating makikita mo yung taong yun, pumapangit ang araw mo, sinisira yung araw mo. Actually, ikaw sumisira ng araw mo. You are being dictated by that person na ibinigay mo naman pala sa Diyos na, kung totoo. So, whenever you see that person who abused you, who wronged you, and sabi ng Panginoon Diyos, kayo na pumaningil sa Kanya, wala ka ng pait. Pag nakita mo siya, masaya ka. Pag hindi kanya pinatawad, balik sa buhay niya. Ang Diyos maniningil sa Kanya. So, you forgive them for their sake, for Jesus' sake, and for your sake. Ang tunay na pagpapatawad, galing sa puso. Since ang ating puso, inasugatan, nasaktan, na-offend, ang ating pagpapatawad galing dapat sa puso. Again, pag ito'y nakalabag sa batas, mananagot siya. So, but we must learn to sincerely forgive. So, if we expect to be forgiven, forgive. Unforgiveness causes bitterness. It spoils relationships. So, if we are to live in peace, strive to walk in forgiveness. Romans 12:18, kung maaari ayon sa inyong makakaya, magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. How can you do that? If you carry within you unforgiving spirit. Pero pag sinabi mo, Lord, this is yours. This is the things they owe me. Kayo na po maningil. Ang Diyos po bahala ron. So, let me close with this. Be ready to forgive. Matthew 18:15, kung magkasala laban sa iyo ang yung kapatid, pumaroon ka, ipakilala mo sa kanya-kanyang kasalanan, sa magandang paraan, of course, ikaw at siyang mag-isa, at kung ikay pakinggan niya, nagwagi ka siyang kapatid. You talk with all sincerity and humility and openness. So una, learn to forgive freely. Kung paano pinatawad tayo ng Diyos, to forgive like God did, you must forgive freely. At ang pagpapatawad ay libre, spontaneous, quick. Walang hangad na magiganti. Walang hangad na tumabla. Wala yung manda pag nakita kita. Walang ganon. Nung si Kristo ay nakitang si Ebatadan ay nagkasala,
Sinabi niya, Adan, nasan ka? Hindi yun pagtatanong na isang vindictive o naghangad ng parusahan yung mga, no. That's the voice of a broken-hearted God who is willing and ready to forgive. Secondly, forgive fully. Sabi ni Peter sa kanya, Panginoon, am I to forgive 7 times 7? No, sabi ni Kristo. Not 7 times 7, 70 times 7. Actually, ang ibig sabihin nun hanggang 491 times lang, then 492. Wala nang patawaran, hindi ho. Let's get the mathematics out of it. Hindi yung 70 times 7. Actually, kung sinabi ni Peter na, Lord, can I forgive 1,000 times 7? God would say, no, 10 million times 7. Ang sinasabi lang pa ng Diyos, forgiveness has no limit. Fully forgive. Freely forgive. Finally forgive. Ibig sabihin, if you finally forgive, huwag nyo na inuulit-ulit, inuungkat-ungkat. Huwag kayo naging historical, binabalik-balikan. Palaging binabalikan yung kasi, ginawa mo kasi ganito. Nagigita yung historical. If you forgive, forgive finally. So do it finally, once and for all, kalimutan na. Isaiah 43:25, ako nga ay siyang pumapawi ng iyong mga pagsasalangsang alang-alang sa akin at hindi ko aalalahanin ang iyong mga kasalanan. Yes, God is omniscient. Alam niya lahat ng bagay. But He is willing to forget our sins. Ganun kabuti ang Diyos. Ibig sabihin, I will not bring them up. Hindi ko na uulit-ulitin, hindi ko isusumbat sa iyo. I will not use it against you. Dapat ganun din tayo. Naihingi na ng tawad, huwag na inuulit-ulit. Nakahihila po ng galit ng ganung bagay. Nagdadagdag tayo ng salita. Na sa harap na maging maayos, nakahihila ng galit. May God forgive us and learn to forgive. Finally, forgive forcefully. Forcefully. So, hindi po madali. Hindi po natural ang magpatawad. Kaya kailangan ipuwersahan mo sarili mo. Force yourself to forgive. To err is human and to forgive is divine. Divine. Talagang Diyos lang pag-asa. So you need Jesus in order to be forgiven and you need Jesus in order to forgive. Tulungan tayo ng Diyos. Sana po, kahit na natasaktan, you felt abused, people that wronged you, mga mahal sa buhay, try to forgive. So, God doesn't forgive without repentance. Kailangan magsisi sila. Pag hindi sila nagsisi, sabi ng Bible, Romans 12:19, vengeance is mine, I will repay, said the Lord. So, pag tayo po inatuto magpatawad, katunay nung pinapako siya sa krus, when He said, Father, forgive them, hindi lang isang beses sinabi yun. Every time the Roman soldiers would strike, hammer, the nails sa kanyang kamay at paa at lagay ng corona, He was kept telling, Lord, Father, forgive them, Father, forgive them. Walang tigil ang pagpapatawad niya. Do not insult the grace of God by saying, I cannot do it. Mga kapatid, you can. You can. Kung pipilitin mo lang. Pag hindi mo pinilit ang sarili mong patawad, sinisira mo sarili mo. So when you begin to practice a lifestyle of forgiveness, one, you will free yourself. Secondly, you are going to gain the other person back sa tama. And of course, hindi lang man po nahahawan ang mga lugar nyo, yung dawag, you are putting the walls down. You are not only building bridge, you are also breaking down the walls na naghihiwalay sa inyo because of forgiveness. At kung tayo naman din talaga tunay nakaranas sa kapatawaran, hindi mahirap para sa atin ang magpatawad. God bless us all. And you stay safe. Patuloy tayong biyayaan ng Diyos ng karunungan, maayos sa kalusugan, at kapatawaran. You pray for this, Squad 244, sa pangunguna ni Patrolman Francis Lloyd Legardo, Police Corporal Joderick Benedictus, Police Staff Sergeant Jaime Martin. Pray for Police Staff Sergeant Rudolph Sasa Ramos,
Police Staff Sergeant Adio Burgess, Police Master Sergeant Ryan Garcia. Pray for Police Master Sergeant Fernando Datig, aming Assistant Squad Leader ng Police, Senior Master Sergeant Wilray Guillermo, at ang aming Squad Leader na si Police Executive Master Sergeant Sir Joseph Aquino. Kapiling din po natin si Police Captain Jomar John Ramil. Again, God bless us all. You stay safe. Until next time, maraming salamat po.